Minsan po parang napapaisip na ako kung mag-iiba na ba ako ng relihiyon para magbago na ang asawa ko. Kaibigan, hindi relihiyon ang kailangan mong baguhin. Ang kailangan mo ay si Kristo. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong relihiyon para mabago yung asawa mo dahil tatandaan natin kahit na saan ka pang umanib na relihiyon, anuman ang relihiyon na puntahan mo, hindi yan kayang magbago ng tao. Pero ang totoong kayang magbago ng tao ay ang isang tao na meron siyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil tatandaan po natin na kahit ano pang anibang relihiyon ng isang tao, pero sa simula pa lang ay wala pa rin siyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, wala pa siyang tunay na pananampalataya, hindi siya kayang baguhin ng kahit anong relihiyon. Ang tunay na nakapagbabago ng buhay at kayang mag-ayos ng buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Alam niyo po doon sa nagtanong, napakalinaw ng pinapahayag ng salita ng Diyos na kung ang sino man ay nakay Kristo na, in Christ na, ibig sabihin meron na siyang relasyon, meron na siyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diyan pa lang sa moment na yan, magkakaroon ng kabaguhan. Yung old nature natin ay magkakaroon na tayo ng divine nature. Meron ng banal na spirito na tatahan sa atin na yan yung magbibigay giya sa atin kung paano tayo magbabago ng lakad sa mundong ito, na kung ang nakaugalian na nating paglakad sa mundong ito ay puro nangunguna ang pita ng laman natin. Ngayon, pag tayo ay meron ng Panginoong Jesucristo, meron na tayong banal na spirito, yan na po ang magbibigay gabay sa atin kung paano tayo lalakad na may panibagong buhay sa mundong ito. Dahil tatandaan natin ang isang wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay nananatili pa rin sa old nature niya at wala pa rin ang divine nature. Kaya alam niyo po, ang pinakauna niyong dapat gawin ay manalangin po kayo. At pagkatapos nyo manalangin, kung kaya nyo naman i-share yung gospel of salvation sa inyo pong asawa, ay ibahagi nyo po dahil ang banal na spirito ay magkukonvict yan sa kasalanan sa tao. At kung yan po ay makonvict at tanggapin niya ang ating Panginoong Jesucristo, na maunawaan niya na ang lahat ng tao ay makasalanan at kinakailangan niya ng isang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, diyan po magi-start na ang kanyang buhay ay unti-unting babaguhin. Pero hanggat hindi niya sinasampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo, hanggat hindi niya inaamin na siya'y makasalanan at kailangan niya ng isang tagapagligtas, ay hindi mangyayari ang kabaguhan ng buhay. Kaya napakahalaga sa lahat ng mahal natin sa buhay, sa mga kamag-anak natin, ay ma-share dapat natin ang gospel, dahil pagka sila ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, diyan po magi-start yung kabaguhan. Dahil uulitin ko, ang isang tao na hindi pa nakakarinig ng gospel at hindi pa rin nila sinasampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na anong gawin natin dyan, kahit na anong salita ang bitawan natin dyan, kahit na anong lipat-lipat mo pa ng reliyon, hindi yan yung garantiya para magbago ang inyong asawa. Magbabago ang inyong asawa pag meron na siyang Kristo sa kanyang puso. At pag naibahagi na natin sa kanila ang gospel of salvation, hindi rin naman natin sila para pilitin upang maligtas, dahil hindi po tayo in the first place ang tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang trabaho lang natin ay ibahagi lang natin sa kanila ang salita ng Diyos, at ang hayaan natin ang banal na spirito ang kumilos sa kanila habang sinasamahan natin ng panalangin na isang araw ay dumating sa kanila ang kaligtasan. Dahil sinabi yan ng John 3:16, whosoever, kung sino lamang ang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya lamang yung maliligtas. Siya lamang yung mababago ang buhay. Kaya hindi po sa pilitan ang kaligtasan. Nasa pagpili yan ng taong kinakausap natin at binabahagi na natin ng salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.